Magandang gabi po, boss. Halika, Lakasan Montag PA. Magandang gabi po, boss. Magandang gabi po, boss. 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 Saan to? Boss, ito po ay Four Seas Club. Four Seas Club. Four Seas Club. Hindi ba't matagal nang sinara to? Baka ako. 2025, nakalipat ako sa ibang panahon. 10 taon na ang nakalipas. Li Jinglong, tapos na ba ang pag-ayos ng kwarto mo? Maya-maya darating ang AJKO. Kung hindi maayos, tatanggalin kita. Ikaw si Zoxini, di ba? Li Jinglong, nawawala ka na ba sa isip? Ano ang tawag mo sa akin? Ako ang iyong superior, ang iyong supervisor. Naniniwala ka bang pwede kitang tanggalin agad? Zoxini, Humph. Sa nakaraang buhay, siya ang aking direktang supervisor. Dahil sa koneksyon, naging supervisor siya. Makitid ang isip, palaging pinipigilan ako. Balikan mo at isulat ulit. Kung tama ang alala ko. Ngayon ang araw na sinadya ni Zoxini. Na mapahiya ako sa harap ng presidente. Boss, condom. Gusto mo ng kondom? Sige, kukunin ka o na po. Li Jinglong, ano ba ang ginagawa mo? Pinapahanap kita ng private room para kay Boss Zhao. Pero imbes na yun, naghanap ka pa ng babae. Wala ka bang hiya? Hindi mo PA alam. Na ayaw ni Boss Zhao sa mga ganito. Zuwayu. Lumuhot ka. Hindi ko ninakaw ang pera ng kumpanya. Si Zoxini ang nag-set up sa akin. Sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo. Sa nakaraang buhay, kasabwat siya ni Zoxini. Ipinakulong ako para maayos ang mga numero. Paglabas ko, wala na akong kaibigan. Li Jinglong, ikaw ang nag-order. Nakakadiri. Boss Zhao. Kung noon, siguradong nagpanik na ako sa ganitong sitwasyon. Pero ngayon, gusto ko lang tanungin si Boss Zhao. Gusto mo bang sumama sa laro? Li Jinglong, nawawala ka na ba sa isip? Malapit nang dumating si Boss Zhao. Gusto mo bang sirain ang kontrata ko at ni Boss Zhao? Boss Zhao, nakalimutan ko yon. Si Zhao Light, matandang manloloko. Kung tama ang alala ko, may butas ang kontrata. Kapag napirmahan, lugi tayo ng 50 milyon. Ano nang sinasabi mo? Sabi ko, importante ang kontrata kay Boss Zhao. Huwag nating ipagpaliban. Ang kinis ng mukha mo. Naririnig ko ang iniisip niya. Babaeng nagmamagaling, akala mo nabili mo na. Ang sekretarya ni Zhao Light. Kaya kontrolado mo na lahat, hindi mo alam. Iyon ay pain lang na inilabas para mahuli ka. Kung ikaw mismo ang naghahandog ng pera, di ako ay. Ano ba yan? Boss Zhao, lahat ng pagkakamali ay akin. Ako ang dapat sisihin, mag-resign ako, pero huwag sanang maapektuhan ang pirmahan ng kontrata kay Boss Zhao. Kakaiba, wala na ang boses sa isip. Baka kailangan kong hawakan ang kanyang katawan para marinig ang kanyang iniisip. May gagawin pa ako, alis na ako. Hay, sandali. Hi. Anong ginagawa mo? Sandali lang.
Ano ba yan? Ganito ba kadesperada ang babaeng to? Bakit ngayon ko lang napansin? Ayos mo naman. Maayos din ang pag-aalaga niya sa lola. Kilala mo ang lola ko. Hindi. Ano ang apelyido ng lola mo? Bai ang apelyido ng lola ko. Ano nang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin. Pwede naman tayong maglaro kahit kailan. Mas importante ang kontrata, haha. Babaeng masama, baka napansin niyang may problema sa kontrata. Hindi Ito ang kontratang pinakatiwalaan niya. Pinagkasunduan ni Zuxini at Cellite. Hindi niya ito matutuklasan. Sa susunod na lang, aalis na ako. Hi. Ete, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nasaan ang kontrata? Ito, hindi pa naman dumating si Boss Zhao. Ngayon na ba pipirmahan? May butas talaga ang kontrata. Hindi kulang, hindi sobra. Eksaktong 50 milyon, totoo lahat ng sinabi niya. Talagang may kakayahan siyang manghula. Ate, ano ang nangyari? May problema ba sa kontrata? Hindi mo alam, Ete, anong ibig mong sabihin? Paano ko malalaman? ganoon ba? Ate, Sa foreign trade, hindi ka na magre-responsable. Umuwi ka muna at magpahinga ng ilang panahon. ano? Kung bibigyan ako ng pagkakataon ulit ng tadhana, babaguhin ko ang buhay ko. Hindi na ako magtatrabaho para sa iba, sa tulong ng aking advanced na kaalaman. Una, magtatarget muna ako ng isang maliit na layunin, hindi masyadong malaki. Kung tama ang alala ko, tataas ang halaga ng stocks ng Lai sa mga susunod na araw. Pero kulang ang aking puhunan, medyo mabagal pa rin. Kailangan kong makaisip ng paraan para makakuha ng puhunan. Oy! Natapos na ba ang pag-sign ng kontrata? Nakapag-submit na rin ako ng resignation letter, pero ang separation pay natin, hindi pwedeng kulang kahit piso. Paalam o hindi na tayo magkikita. Sandali, Ano ang ibig mong sabihin? hindi ko aprobahan ang resignation mo. Baka pwede tayong mag-usap ng ibang bagay. Nababaliw na itong babae para lang hindi magbayad ng separation pay. Binabakuran na ako. Binabakuran? Ay, hindi dapat ganito ang pag-ugali ng lalaki at babae. Dapat may hangganan ng pagiging malapit, hindi bagay ang ganito sa atin. Aalis na ako. May kakayahan itong lalaking manghula, hindi ko siya pwedeng pakawalan. Huwag kang magmadali, umupo ka muna at uminom ng tsaa. Ha? Hindi sapat na manatili lang siya sa tabi ko. Kailangan kong marinig ang kanyang mga iniisip sa lahat ng oras. Pero para marinig ang kanyang mga iniisip, kailangan kong mahawakan siya. Kailangan kong makaisip ng paraan para laging makahawak sa kanyang katawan. Uminom ng tsaa. Ha? CJ, Aha, ganito pala ang gusto mo. ano ba nang balak nitong babae, nagbago na ng ugali? Pwede bang maging boyfriend kita? Ano sa tingin mo? Ha? Para marinig ang kanyang mga iniisip, kailangan kong mahawakan ang kanyang katawan. Ang pagiging boyfriend ang pinakaangkop na dahilan para mahawakan ko siya. Boyfriend? Ito ba'y para i-sexual harass ako? Huwag ka munang magmadaling tumanggi. Magpapanggap lang tayo na boyfriend. Magpapanggap. Naku, sobrang pinipilit ako magpakasal. Tulungan mo ako. Makatwiran naman to, di ba? Ayaw ko, sabihin ko sa'yo, tradisyonal akong lalaki. Mula bata pa, ako na ang nagbibihis ng sarili ko, 1 milyon. Deal. Pumayag na. Sakto, kailangan ko ng puhunan, parang may nag-abot ng unan ng antok na antok ka. Sa totoo lang, sideline ko ang pagiging artista sa short films. Ahahaha. Pera ng masamang babae, di mo na lang pagkakitaan. Na pala, baka pwede mo muna akong bayaran.
Ganun ka ba katakot na takbuhan kita? Siyempre, kung tama ang alala ko. Mamaya, may magtatrap sa'yo sa bahay mo. Hindi lang katawan mo ang maluloko. Maglalagay ka pa ng 500 milyon sa proyektong siguradong lugi. Diretso kang mawawala ng cash flow. At simula pa lang yan pagkatapos ngayon. Bukas, may 1 milyon ka pa bang maibibigay? Ano? Mamaya, may magtatrap sa akin? Sino? Anong proyektong 500 milyon ang sinasabi mo? At maluloko pa ang katawan ko. Hindi pwede, kailangan kong isama siya mamaya. Bayaran mo na ako sa trabaho namin. Mahalaga ang siguradong kita, alam mo ba yun? Bigyan kita ng 2 milyon, samahan mo ako mamayang gabi sa bahay. Nakakainis, kailan tayo alis? Mula sa damdamin hanggang sa respeto. Mula sa damdamin hanggang sa respeto, boss. Anong ginagawa mo? Boyfriend mo ako, normal lang na magkahawak kamay tayo. Sige, tiisin ko na lang, nagbayad ka naman eh. Who are you? Ako. Kuya, hi. Gusto ko sanang bigyan ka ng sorpresa. Pero na yon. Baka nag-overthink lang ako. Ah, yan, hindi, makinig ka muna kami. Nag-explain ka pa. Akala mo talaga sorpresa ang binibigay niya sa'yo. Siya yung lalaking gagago sa'yo ng 500 milyon. Naloko ka na nga, nagbibilang ka pa ng pera para sa kanila. Pero okay lang, masamang babae at lalaki, di ko kayo istorbo. Magtagal kayo. Ano? Naku, Boss Yu, nagkakamali ka. Ako, empleyado lang ni Boss Yu, eto. Tingnan mo, ordinaryong empleyado ng kumpanya. Boss Yu, nagbibiro lang siya sa'yo. Yuhay, manyak. Niloko ako ng 5 bilyon? Impossible to. Who are you? Nagbibiro ka pala sa akin. Grabe, kinilabutan ako. Heto, bulaklak para sa'yo. Ano nang hinihintay mo? Tanggapin mo na, regalo niya yan. Who are you? Ako? Ay, ano? Ikaw ang boyfriend ko. Lijing Long, sakto, ipapasa ko na lang sa'yo ang bulaklak. Para sa'yo na. Ako. Boss Yu, hindi ako nagbibiro. Si Lijing Long ang boyfriend ko. Si Lijing Long talaga ang boyfriend ko. Ano ba? Akala ko ba gusto niya si Yuhay na manyak? Ha? Congrats, Jinglong. Single ka na. Ang swerte Montag talaga. Napansin ka ng babaeng tulad ni Huayu. Ako, wala akong ganong zuwerte. Boss Yu, biro lang yan. Hindi ako katulad mo. Hindi talaga malayo. Ikaw at si Boss Zhu ang bagay talaga. Sige, aalis na ako. Hindi ko na kayo istorbohin. Masamang babae, sino mang malapit sa'yo ay magdurusa. Dun ka na lang sa manyak, magsama kayo. Hoywe, ono ba2? Ah, nagbibiro lang kami. Ganito kami lagi nag-aasaran, di ba? Ah, oo? Ah, Boss Yu, may iba ka pa bang sasabihin? Ah, Huayu, oo nga, may iba pa akong sasabihin. Pasok na tayo, doon na lang natin pag-usapan. Lijing Long, binayaran kita. Gumanap ka ng maayos kung hindi habang buhay. Ikaw at ako makarinang. Hay, bakit ka ganyan? Nakikita ko lang na bagay kayo, kaya pinagtatagpo ko kayo. Ay naku, Huayu, ito sana ang sorpresa ko para sa'yo. Ito ang sorpresa ko para sa'yo. Donghai Greenfield. Ang proyekto sa Donghai Greenfield, akin na. Pero, gusto ko itong ibigay sa'yo. heto na, dumating na ang 5 bilyong palpak na proyekto. 5 bilyon, palpak. Huayu, hindi ba't gusto mo talagang makuha ang proyektong ito? Siguro hindi na kailangang magpakilala pa. Sa totoo lang, nice kong gawin ang proyektong ito. Bilang regalo sa pagliligaw ko sa iyo, pero ngayon, hindi na muna siguro ang pagliligaw. Pero tanggapin mo pa rin ang regalong ito. Lagdaan mo ang iyong pangalan. Ituring mo na lang itong huling sulat para sa aking kabataan. Ang galing ng pag-arte, para bang gustong itulak ang tao sa kapahamakan. Pero nagpapanggap pa rin nagmamalasakit. Dapat ko bang sabihin? Bahala na, wala akong pakialam. Karapat dapat sa masamang babae. Who are you? Ha? Pasensya na, pero tatanggihan ko. Tatanggihan? Huayu, para sa proyektong ito, ang sipag mo na, bakit mo tatanggihan? Eh kasi, Na, bakit mo tatanggihan? dahil sa iyo. Dahil sa kanya. Dahil sa akin.
Tama, dahil sa iyo. Natatakot ako. Baka magselo si Jinglong namin. Kaya, tatanggihan ko ang regalong ito. Hua Yue, parang biro lang ito. Negosyo ay negosyo. Damdamin ay damdamin. Ang proyektong Donghei Greenfield. Kikita ka talaga, bakit ayaw mo? Kung ganon, bakit hindi mo na lang gawin? Ako. Saglit lang, may tatawag. Hintayin mo ako. CJ, Hello, admin. Nasa bahay ako, bakit? Si Zhao Huayui, dahil lang sa takot na magselo siya. Ayaw pirmahan ang kontrata. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Zili Jinglong, diba? Siguro ordinaryong pamilya ka lang. Ordinaryong empleyado ni Huayue, tama? ay. Yay, Alam Montag ba kung sino ako? wala akong pakialam. Wala naman siya dito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Segish, sasabihin ko sa iyo, hindi kayo bagay ni Huayue. Pakiusap, layuan mo siya. Ano? Siempre, ako si Yuhai. Hindi naman ako masyadong strikto. Makinig ka. May 5 milyon sa card na ito. Kunin mo at layuan mo siya. Anong sinabi mo? Hoy pare. Huwag kang magalit, para din ito sa... Bakit mo hindi sinabi agad na may ganitong magandang bagay? Usap na ito, walang bawian ha. Ako, hindi ako magbabago. Basta huwag kang magbabago. Asej usap na ito. Pagbalik ni Huayue, hiwalayan mo na siya. Huwag kang mag-alala kuya, pagbalik niya, sasabihin ko agad na hiwalayan na. Pero kung ayaw niya, hindi ko mababalik ang pera. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibabalik, kailangan mo lang hintayin si Huayue. Hiwalayan mo siya, at aminin na dahil lang sa pera. Ayong dalawa, naiintindihan mo ba? Dahil lang sa pera ako sumama sa kanya. Oo. Pagbalik ni Huayue sabihin mo yan. Tandaan mo ha, pagbalik ni Huayue, hiwalayan mo na siya. Huwag kang mag-alala kuya, dati baka hindi kita masyadong nirerespeto. Pero naniniwala ka sa akin. Hindi ko disrespektuhin ang 5 milyon. Mabuti. Jinglong. Anong pinag-usapan? Ikaw ang pinag-usapan. Ako. Ano tungkol sa akin? Wala, ako kasi. Gusto ko lang sabihin na hiwalayan na kita. Hiwalay. Huayue, niloko ka niya, sumama siya sa'yo. Dahil lang sa pera Montag. Ano? Nagulat din ako nung malaman ko. Sinabi mo na sa kanya. Anong sinasabi mo sa akin? Wala ah. Kulang ba? Eto. Bigyan kita ng 1 pang milyon, tuloy lang tayo. Ha? Hoy Boss Zhu, ano ba tingin mo sa akin? Aminado ako, nung una sumama ako sa'yo dahil sa pera. Pero nag-isip ako, hindi ako pwedeng manloko. Nang damdamin mo dahil lang sa pera. Huwag mo na akong gawing masamang tao. Hiwalay na tayo. Malakas pala ang kapit, masamang babae, ang kuripot mo. Si Yuhai pinahiwalay ako sa'yo. Binigyan ako ng 5 milyon, ikaw 1 milyon, 1 milyon lang. Siya, yon. Huayue, ako, hindi ko talaga inakalang ganun siyang tao. Ano na problema sa ganun ng tao? Gusto ko nga ang ganun ng klaseng tao. Hi. Paano mo nasabing gusto mo? Ang pag-ibig ay 2 tao. Tinanong mo ba ako bago mo sinabing gusto mo? Bigyan kita ng 10 milyon, tumahimik ka. Mahal kita, boss. Ang laki ng puso mo. Huayue, kasama ka lang niya dahil sa pera Montag. Gising ka naman. Wala akong magagawa, boss Yu. Ang laki kasi ng binigay niya. Tumawad ka. Huayue, ako. Boss Yu, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Hua, samahan mo sila palabas. Boss Yu, tuloy na po. Hintayin na lang natin ang susunod. Osking, mabuhay. Inutos na ng amin yung miss. Pwedeng diretso na po kayo sa loob. Kotse ni Yuhai yon kanina. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam, parang hindi pa kakaunawaan si Boss Yu at ang amin yung miss. Medyo may problema sila. Boss Yu, pinag-artista mo akong boyfriend, ginawa ko naman. Di dapat sa akin na lahat yung pera.
8 min, Chen, ito. Bakit ang bilis nyo? Eh ikaw kasi, sa telepono sabi mo, ay, masama ang loob ko. Kaya pinapunta ka naming lahat para samahan ka. Ano ba talaga yun? Zeno 2? Zeno 2? Ah, boyfriend ko. Boyfriend? Ano nang kinakaba mo? Hindi mo na ako makikipag-usap sa inyo. Kukuha ako ng masarap na alak. Ngayong gabi, lalasing tayo ng todo. Si. Up. Kailan pa ka-boyfriend si Ate Huayue? Hindi ko alam. At parang ang weird. Hindi naman ito yung tipo na gusto ni Huayu. Tanimong, tanonggin Montag. Ah, hello. Ako si Queen Min. Matalik na kaibigan ni Huayu. Ah, hello, ako si Li Jinglong. Boyfriend ni Boss Zhu. Kim Min. Naalala ko na. Ang bantog na Kim Min. Presidente ng Sihai Properties, Balo. Hindi magtatagal. Malulupit siya ng kanyang tauhan na si Zenjun. Naku, isang kahabag-habag na tao na nawalan ng kapangyarihan at napunta sa kalye. Anong sinabi mo? Sabi ko, ako si Li Jinglong. Hindi gumalaw ang bibig niya kanina. Baka ang narinig ko ay ang kanyang iniisip, o baka guni-guni lang. Bakit bigla-bigla siyang nagulat? Pero ang lambot ng kamay niya. Hindi guni-guni, talagang naririnig ko ang iniisip niya. Paano niya nalaman ang tunay kong pangalan na Kinmin? Hindi, ito ang pangalang balak kong gamitin. Ito lang ang alam ko, baka may kakayahan siyang manghula. Ah, ano ba? Ang ganda ng panahon na yung gabi, ano? Hindi ko na naririnig ang iniisip niya. Baka kailangan kong hawakan siya. Para marinig ang iniisip niya. Sinabi niya na mawawalan ako ng kapangyarihan kay Zenjun. At mapupunta sa kalye. Anong nangyayari? Sandali, may tatawag ako. Hi. Hello, Li Yinglong. Huy, ako ang best friend ni Huayu. Ako si Fengqian. Oo, Yung rich kid na nawala ng puhunan at takot sabihin sa pamilya. Yung babaeng ayaw magpakasal kaya mag-abroad. Siyempre alam ko yan. Sayang lang. Mapipilitan pakasal sa lalaking walang kwenta. Mawawalan ng lahat at magpapakamatay. anong sinabi mo? Ah, ano nang nangyari sa akin? Hindi siya nagsaliba. Baka ang iniisip niya ang narinig ko. Parang kakaiba rin itong si Fengqian. Bakit hindi niya bitawan ang kamay ko? Baka. Gusto nilang gawin sa akin ngayong gabi. Hindi ko alam kung kaya ko. Nawala ang iniisip. Baka kailangan kong hawakan siya. Para marinig ang iniisip niya. Paano niya nalaman? Na nawala ko ang puhunan ng pamilya. Hindi alam ng mga magulang ko. At ang plano kong mag-abroad para hindi mapilitang magpakasal. Hindi ko sinabi kanino man. Baka may kakayahan siyang manghula. Ano? Naiinip ka ba? Bigyan kita ng tubig. Kaya totoo ang sinabi niya na mapipilitan akong magpakasal. Tapos mawawalan ng lahat sa lalaking walang kwenta. At magpapakamatay. Hindi na ako inom ng tubig. Gusto kitang kausapin. Ako. Kuya, anong trabaho mo? Ah, dati akong guard, nag-deliver ng pagkain. At naglinis ng kanal. Ngayon nasa Boston. Chen, nag-usap kami, may koneksyon kami. Napag-araming common topics, DEBA? Si Li Jinglong ay parang may sixth sense. Pero para marinig ang kanyang iniisip, kailangan mong mahawakan siya. Pero, siya pa naman ang boyfriend ni Huayu. Ay naku, bahala na. Kailangang marinig ang kanyang iniisip. Ha? Anong pinag-isapan nayo? Tara, sabay-sabay tayong magkwentuhan. Yun nga. Naku, ang init ng panahon ngayon Jinglong. Bakit ang dami mong pawis? Mainit ba? Halika, uminom ka ng tubig. Anong ginagawa nitong dalawa? Bakit biglang ang bait nila sa akin? Hindi kaya may balak silang kalokohan? Yung ano? Naku, bakit hindi pa bumabalik si Boss Zhu? Titingnan ko. Teka, anong nagmamadali? Babalik na si Huayu. Swerte niyo ngayon. Kayo, Sabi ni Jinglong Makati ang likod niya, kakamutin natin. Nga pala. ito. Huayu, huwag mo kaming sisihin, ang tagal mong kumuha ng alak. Anong alak ba? Tingnan ka Pinapaghanda ko na ang kusina ng pagkain. Tara, kumain tayo habang nagkukwentuhan. Yun nga. Kayo na muna, aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Yun nga. Siya ang boyfriend ko. Hindi ko pa siya naikikilala sa inyo, kaya... Gets?
kaya lalong hindi siya pwedeng umalis. Tara, kain tayo. Si. Parang hindi pagkain ang gusto ng tatlo, kundi ako ang kinain. Kapag lasing, totoo ang salita. Kailangan kong mag-isip ng paraan ngayong gabi. Para makuha ko pa ang iba niyang sikreto. Lafayette 1998, tikman nyo. 1998? Naku, noong 1998. Noong siyam na po mayroong malawakang financial crisis sa Asia. Muntik nang mabangkarote ang kumpanya ng tatay ko noon. Hindi ko lang alam kung kailan ang susunod na financial crisis. Hoy Jinglong, ano ang masasabi mo dito? Eto na. Kailangang marinig ang totoo niyang iniisip. Yelan, tungkol sa financial crisis. Ano ba to? Ano nang balak nyo? Ano nang iniisip mo? Tungkol sa financial crisis ang tinatanong. Sabihin mo na ang tungkol sa financial crisis. Hindi mo na mapigilan? Humph, ngayong gabi. Sisiguraduhin kong may masasabi ka. Hoy, Jinglong, bakit ka tahimik? Ito. Kailan darating ang susunod na krisis sa pananalapi? At ano ang magiging sanhi nito? Wala ka bang opinyon? Ako, bakit mo ako palaging tinatanong nito? Alam ko naman. Pero bakit ko sasabihin? Hindi ko dapat sabihin sa harap ng maraming tao na kaya kong manghula sa hinaharap. Kung hindi, siguradong hulihin ako at gagawing eksperimento. Yun tungkol sa krisis sa pananalapi, wala akong masabi. Marami pala siyang kinakatakutan. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para makapag-usap kami ng mag-isa. Hoy, Jinglong, may importante akong bagay. Ako, gusto kong humanap ng mapagkakatiwalaang tutor para sa anak kong babae. Baka gusto mong sumama sa akin mamayang gabi? Ako. Hindi pwede. Jinglong, mamayang gabi. May trabaho tayong dapat gawin, di ba, Jinglong? Ay. Sige, punta ka. Ingat ka. Ano ba to? Parang lahat kayo naguguluhan. Huayuy, medyo nahihilo ako sa alak mo. Huayu. Dito na lang ako matutulog sa bahay mo. Magpapahinga lang ako sandali. Okay lang ba ang pakiramdam mo? Okay lang. Baka pagod lang AKO lately. Magpapahinga lang ako. Okay na yon. Hala, dahan-dahan. Hoy, Ate Min, sa kwarto sa timog ka matutulog. May bathrobe at pajama na doon. Mahilig ako maligo, ganda ng balat ko, oo. Yun. May kailangan ka ba sa akin? May konting bagay. Pasok na tayo para pag-usapan. Hoy. Bakit ako kinakabahan? Wala naman akong ginagawa, bakit parang may guilt na nahuli akong nagluloko? Li Jinglong, bakit parang ang weird mo? Hindi pwede, Zhu Huayu, masamang babae ka. Kahit wala akong ginawang mali, kung nalaman niya, hindi niya ako palalampasin. Takbo na. Anong weird ko? Ikaw ang weird, totoo nga. Gusto mo pang pumasok sa kwarto ko, ano ba? Ikaw ang boyfriend ko, papasok ako sa kwarto ng boyfriend ko. Normal lang yon, di ba? Kung totoo ba yon o hindi, alam mo na yon. Ano ba ang nangyayari kay Li Jinglong? Bakit bigla siyang nag-iingat sa akin? Yun sasabihin ko sa iyo, ako ay. Isang dalagang lalaki. Sabihin mo, tayo lang dalawa. Mag-isa sa iisang kwarto, kung mabalitaan yon. Hindi maganda ang sasabihin. Masama sa reputasyon ko kaya sa tingin ko mas mabuting bumaba tayo sa sala at umupo sa sopa para mag-usap. Sige, bumaba na tayo para mag-usap. Ayun, tama yan. Tara. Naku. Li Jinglong, ano ba ang kinakatakot mo? Wala naman dito Li Jinglong. Li Jinglong, huminto ka.
Li Jinglong, gago ka. Talaga. Ete Huayu, may magnanakaw ba sa bahay? Pasensya na, naistorbo ko ba ang tulog ninyo? Okay na. Okay na, okay na. Magul na kayo ulit. Sabihin mo, ano ba ang nangyari? 8 Huaywe. Kung hindi mo sasabihin sa amin, paano kami makatulog? Sa totoo lang, yung si Li Jinglong. Tumakbo siya. Talagang tumakbo. Bago siya tumakbo, may sinabi ba siya? Anong sinabi? Wala naman. Mabuti naman, mabuti naman. Ha? Tangang bata ka, anong mabuti? Buti na lang mabilis akong tumakbo. Hoy hoy Manong, doon ka huminto. Hoy, Li Jinglong, nasaan ka? nasaan? Bakit mo ako tinatanong? Sabihin ko sa'yo yung pagpapanggap natin. Magkasintahan tapos na yun na. Hoy, sandali, pwede kong dagdagan ang bayad. Ang kuripot mo naman. Sabihin ko sa'yo, Hindi, Li Jinglong. Ano ba ang ibig mong sabihin? ang ibig kong sabihin wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Paalam. Ikaw. Hoy, hoy. Li Jianhua. Dapat sana ay isang financial tycoon, isang world-class na capital gain. Pero gusto ka maging isang maliit na security guard. Hehe, nandito ka pala. Dapat talaga tayong maging magkaibigan. Boss. 50 tadyang ng kambing. Sige po. Kaya mo bang ubusin mag-isa? Huwag mo akong pakialaman. Sige po. Sino ang mag-akala na isang security guard lang ay makakapagalaw? Ng trilyong dolyar na kapital. Tama ang pagkakaalala ko. Malapit nang magkaroon ng isang ang pag-atake sa pananalapi ng Great Xia. Ito ang lalaking tumayo upang iligtas ang sitwasyon. Direktang winasak ang kapital na pinamumunuan ng Wall Street. Noon lang na-expose ang kanyang tunay na pagkatao. Bago yon, kahit ang kanyang anak ay hindi alam ang kanyang tunay na identidad. Nagmemensahe pa sa gabi, akala mo ba ako pa rin yung alipin na laging handa 24 oras. Masamang babae. Boss, okay na ang iyong bato. Saan mo gustong umupo? Sige, ikaw na bahala. Ako lang ang hanap mo kwan. Sige po. Tay, pwede bang huwag mo na akong guluhin? Maging guvat iya, ano ba yan? Ano naman kung maging guvat iya? Okay lang naman maging gwardiya. Na, ano naman kung gwardiya? Maganda naman ang trabaho. Yun na, makikisalo sana. Makikizalo. Aha, Ito. Hindi, zino KBA? Tay, kaibigan mo ba ito? Hindi. kayo na lang mag-usap. Hindi ko naririnig, kayo na lang. Okay lang, tuloy Montag lang. Ano pa bang sasabihin ka o? Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Ang anak mo ngayon ay may konting tagumpay na. Tapos magiging gwardiya ka. Hindi ba yan nakakahiya para sa akin? Alam mo, Taki, Paano mo kinakausap ang tatay mo? Irespeto mo ang tatay mo. Bilis, humingi ka ng tawad sa tatay mo. Ano ba sinasabi mo? Paano ko kakausapin ang tatay ko? Wala kang karapatang makialam, dayuhan ka lang. Hoy Sig na. Huwag mong takutin ang tao. Baka naman mabuti lang ang kanyang intensyon, di ba? Mabuti naman ang kanyang hangarin. Kanina rin ay, hindi ko dapat sinabing ikinahihiya kita. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga yun ang ibig sabihin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Naiintindihan mo. Sa pagkakaintindi ko, ayaw mo. Na ang iyong matandang ama ay magtrabaho pa sa labas. May nagawa ka ng negosyo, gusto mong magpahinga na lang ang mga magulang mo. Sa bahay, lalo na't kaya mo nang buhatin ang pamilya. Tama ba ang sinasabi ko? O tama ka talaga. Yun nga ang ibig kong sabihin. Pero balikan natin ang punto. Hindi mo pwedeng palaging ipilit ang iyong kaisipan sa ibang tao. Wala akong. Paano kung sabihin nating paano kung siya ay isang andikimin? Paano kung siya ay masaya sa ginagawa niya? Paano kung siya ay nag-enjoy sa buhay? Tama ba? Ay tama, walang problema sa sinabi ng batang ito. Sa totoo lang, iyon din ang gusto kong sabihin. Ay oo nga pala. Anong pangalan mo, par? Ako si Li Jinglong, ang numero ng telepono ko ay 155,244 na. Baka gusto mong mag-add sa WhatsApp. Pwede kang mag-scan sa akin o ako sa'yo. Baka mas okay kung ikaw na lang ang mag-scan sa akin. Sige. Ay naku. Okay, ako si Eli Yanhua. Li Jianhua.
Ano ba? Natakot ako. Ano, kilala montag ako? Dati rin akong Jianhua eh. Ah, Pero nang lumaki ako, pinalitan ko ng pangalang Jinglong. Tingnan mo, lahat ng ito ay tadhana. Baka 200 taon na ang nakalipas, magkamag-anak tayo. Dahil sa tadhana, kumuha na tayo ng litrato. hindi ito ay naku. 3, 2, 1, cheese. Ito, hindi ba't sabi niya natutulog siya? Paano maaaring i-update ang bilog ng mga kaibigan? Outstanding entrepreneur ng Sihai City, Li Bowen. Paano siya nakasama ni Li Jinglong? Hindi satisfied. Okay lang, pwede kong i-edit. Pwede ulit tayo kumuha. 3, sige na, hindi na kailangan. Ano ba? Baka gusto mo rin mag-add, ikaw na lang mag-scan sa akin. Ako? Ah. Kilala montag ba ako? Ay nako, nahuli na ako. Wala naman. Huwag kang makunwari, par. Ang anak ko si Li Bowen. Isang rising entrepreneur ng Sihai City. Madalas siyang lumalabas sa TV. Talaga? Sino sa buong Sihai City ang hindi siya kilala? Li Bowen, ang galing mo magpangga. Nagdala ka ng pagkain, kumuha ng litrato, nag-add pa sa WeChat. Hindi ba't gusto mo lang makipag-close? Ako ang makikipag-close sa'yo. Tama. Hindi ba? Akala mo close tayo, nagkakamali ka. Ang cheap montag talaga. Ang pangit ng acting mo, tapos hindi ka pa marunong sumipsip. Hindi mo nga alam kung paano sumipsip na maayos. Ako lang ang makakatulong sa'yo talaga. Anong pakialam mo sa tatay ko? Ano ba sinasabi mo? Mali talaga ang pagkakaintindi mo. Ayoko na, tama na. Li, Jinglong. Jinglong, no? Listen. Maamin akong nakilalang tulad mo, kunwari pa picture. Tapos gagamitin ang picture natin para magsinungaling. Kunwari close tayo, para makapanlo ko ng pera o investment, no? Gusto mo pa ng WeChat ko? Ganon din ang balak mo, no? Wala talagang seryoso. Tigil. Burahin montag, yang picture na yon. Et hindi kita ia et sa WeChat. Boss Ju, ang late ng tawag niyo. Li Bowen, kasama mo ba si Li Jinglong? Sino? Li Jinglong, boyfriend ko. Boyfriend? Si Li Jinglong talaga boyfriend ko. Kanina hindi ko siya makontak, tapos nakita ko may post siya. Kasama kayo sa picture, kaya tinawagan kita. Ganong ba? Nandyan ba siya? Pakisuyo sa kanya. Tukazi. Naku, tong tang tu. Boyfriend pale ni Boss Ju? Akala ka OPA naman zipsip lang es akin. Close pale sile ni Boss Ju. Dapat ako ang sumipsip sa kanya. Li Bowen, Oo, ano? nandyan ba siya o wala? Hindi. Pag binigay ko sa kanya, baka sabihin niya kay Boss Zhao, yung sinabi ko. Lalong lalaki ang problema. Li Bowen. Wala siya dito. Sabi ko na, wala, umalis ene. Talaga? Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. CJ, teka, paano mo siya nakilala? Ano ba relasyon ninyo? Matagal na kaming magkaibigan, paang kapatid na. Close talaga kami. Mga kapatid, Hindi ako magsisinungaling sa inyo. sabihin mo sa kanya kapag nakakontak siya. Pa-message niya ako. Sige. Saan na tayo napunta kanina? Sinabi mo na sinadya niyang lumapit para magpakitang gila sa'yo. Ay naku, nagsasabi ka ng kung ano-ano. Paano mo nasabi yon tungkol sa kanya? Hindi ko sinabi, ikaw ang nagsabi. Ako? Eman, Sinabi mo rin na hindi mo siya i-add sa WeChat. Itong ulo ka o, sinabi ka o yon.
Pero mali ang narinig mo, ang sinabi ko. Hindi di ko siya iaad sa WeChat, kundi talagang. Iaed ka o ziya, azi kuya li di iba, ay, scan kita. Bakit tayo sa WeChat? Sige, sige. Anak, ano ba, tu? Nagpapalit ka ng mukha? Ano ba yan tatay? Nakbibiro lang ako kay Kuya Lee. Talaga? Una ayaw, ngayon sweet, ano ba to? Pero okay lang. Kapag naging close ko siya, parang close ko na rin ang tatay niya. Kuya Lee, pasensya na talaga. Parang nagkagulo ang magkakamag-anak. Hindi nagkakilala ang magkakapamilya. Magkakapamilya, Medyo biglan ga. hindi biglaan. Mula nang unang makita kita, parang may pakiramdam ako na tayo'y magkakilala noong nakaraang buhay, parang magkadikit. Mga totoong kaibigan na naghahati sa isang salawal, hindi lang ikaw. Pati si Tito, ganun din ang pakiramdam. Baka tayo talaga ay magkakapamilya. Oo, ganun din ang nararamdaman ko. Malapit, sobrang malapit. Naku, gusto ko na tuloy makipag-blood brother sa'yo. CJ, Sige, ano yun? blood brother, di ba yon ang sinabi mo? Nandito si tatay. Siya na ang saksi, ngayon na tayo magiging magkapatayin ako. Huwag tatay, kalokohan, tu, naku tatay. Ano ba ginagawa Montag? Naku. Halika rito, hindi tatay. Alam mo ba kung sino siya? Zeno? Siya ang boyfriend ni Boss Zhao. Sa negosyo ko. Maami akong kailangan kay Boss Zhao. Huwag mo akong hadlangan sa pagunlad ko, okay? Totoo nga, yung medyo biglaan yung pagtawag na tatay, no? Ganito na lang. Babaguhin ko, tatawagin kitang tito, okay? Simula ngayon. Ikaw na ang aking tunay na tito. Tito, tanggapin mo ang paggalang ng iyong pamangkin. Huwag. Anong ginagawa mo? Sumagot ka na. Anong isasagot ko? Biglaan naman ito. Anong biglan? Magandang bagay ito ay. Anong maganda? Anak, hindi mo alam na espesyal ang posisyon ng tatay mo. Kung bigla akong magkakaroon ng pamangkin, makakaapekto ito sa maraming bagay. Baka isipin pa ng mga matatanda na nagtatalaga ako ng bagong tauhan. Baka magdulot pa ng kaguluhan sa ekonomiya. Ano bang sinasabi mo, tatay? Isa kang gwardiya, magkakaroon ng pamangkin. Tapos magkakaroon ng kaguluhan sa ekonomiya? Hoy, huwag kang magbiro. Sige na, huwag ka nang mag-aldal. Sumagot ka na sa kanya. Hindi, sumagot ka na. Bilisan Montag. Ay, sige. Zeno ba yan? Longjing? Jinglong, tama. Jinglong, oo. Tumayo ka na. Tanggapin ko na ang pagiging pamangkin mo. Mabuti. Simula ngayon, ikaw na ang aking tunay na tito. Kuya, Bunso, ano ba tu? Sa buong mundo. tanging ang kuya ang mabuti, ang walang kuya ay gutom. Alam ka una. Bumalik ka na, yakapin mo ang tatay mo. Hoy, tama na. Anong ginagawa ninyong dalawa? Duwit ba kayo? Ano ba yan, anak? Pamangkin. May gagawin pa ako. Uwi muna ako. Tatay, ikaw na lang ang umuwi. Magsasama pa kami ni kuya sa inuman. Upo tayo. Sumayaw pa tayo sandali. Okay lang, sige. Ano? Alam kiyo ene. Anong nangyari? Wala, may emergency lang sa kumpanya. Kailangan kong bumalik agad. Pasensya na. Ay naku. Wala. Wag na bakit? Pamilya tayo, pamilya. Mauna na ako. Wag na bakit? Oy. Mauna ka na, Isabay Montag na ako. Maliit na kapatid, hindi yung malaking pamangkin. Palam. Ang saya nito. Tatay, ano ba? Isa kang gwardiya, anong magagawa mo? Dito ka na lang at samahan mo si Kuya Lee. Wala kang modo. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kapayapaan ng mundo. Wala kang alam. Sigs na, tatay, aalis na ako. Ina sa bahay. Ay, tatay, hintayin mo ako. Sarap. Ay. Dahil sa pagkakakilala bilang pamangkin ni Li Jianhua, parang opisyal na akong nakapasok sa kanilang mataas na social circle. Ay, huwag mo nang alalahanin kung totoo o peke ang identidad na ito. Basta, magiging tulay ito para sa akin.
Sarap. Ano na nakapagpasaya sa'yo? Siyempre, naayos na. Paano mo nalaman na nandito ako? Ang iyong bilog ng mga kaibigan. Bakit ko nakalimutang i-block ka? Ano nang sinabi mo? Wala. Jinglong, alam kong may konting hindi pagkakaunawaan sa team. Pero kailangan kita talaga ngayon, ikaw. Financial tycoon na si Li Jianhua. Basta't makapasok ako bukas sa Menu Hotel. Sa party na sinalihan ni Li Jianhua, makikilala ko ang maraming influential na tao. At tuluyang makapasok sa top circle. Gamit ang advantage ko bilang isang reincarnator plus ang mga connection na ito. Ang pera ay parang gustuhin ko lang darating. Pwede kitang bigyan ng pera, maraming pera. Boss Zhu, baka may misunderstanding ka sa akin. Sa pera, wala akong interes. Huwag mo akong pagtawanan, Sister Zhou. Ay, Ang ibig kong sabihin, alam kong wala kang interes sa pera. Nagkamali ako sa'yo. tama na. Huwag na tayong magdagdag pa ng salita. Basta, hindi na tayo magkikita pa. Sandali, Jinglong, may misunderstanding talaga sa tin. Pwede tayong mag-usap. Wala akong misunderstanding sa'yo, diretsahan ko na ako. Ayaw ko sa'yo, huwag mo na akong kausapin pa kailanman. Huwag magpadala sa awa, huwag magpadala sa awa. Siya ay masamang babae na hindi makapagdesisyon ng tama. Ngayon, ang importante ay makakuha ng invitation. Para sa party ni Li Jianhua bukas sa Menu Hotel. Paano kaya nakakalito? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ako taong madaling maawa. Burahin na natin ang contact details ng isa't isa. Okay. Kung sakaling mabasa ko pa ang kahit isang mensahe mo, aso na ako. Gets ko na. Paalam. Menu Hotel, invitation. Sandali lang. Pero kung isipin mo nga naman, ang pagtulong sa kapwa, pwede rin naman. Yung meeting bukas, pwede pa namang pag-usapan. Pumayag ka sa akin. Paano ako hindi papayag? Kanina lang, nagbibiro lang ako. Binibiro lang kita. Ibayan mo muna ang masamang babaeng ito. Pagkatapos ng party bukas, saka na. Ano na naman ba ang balak nitong lalaking ito? Pero hindi importante. Ang party bukas ang importante, panatilihin muna siya. Bago ang lahat, huwag siyang papakawalan. Ay, alam ko naman pala, na nagbibiro ka lang. Dahil napakabait mo at unawain. Ay, hindi naman. Ay, ang sarap tulungan ang isang tulad mo, mapagbigay. Tumutulong sa mahirap, nagbibigay sa nangangailangan, masipag sa trabaho. At maasikaso sa mga tauhan, isang mabuting leader at babaeng mabuti. Karangalan ko yan. Mabuting babae, you. Para makasama sa party bukas, tiisin ko na. Hindi naman, ikaw ang tunay na mabait. Mapagmahal at mapagpatawad at mapagumbaba. Pigilan ang pagsusuka, lahat para sa party bukas. Kailangang pigilan, hahaha. Kaya mahal na Boss Zhu, magkita na lang tayo bukas. Mahal na Jinglong, magkita na lang tayo bukas. CJ, Ay, sandali. ano yun, mahal? Wag nang magkagulo ngayong gabi. Siguraduhin sasama siya sa party bukas. Ano ba, sa bahay na lang kaya kita matulog ngayong gabi. Malaki naman ang bahay ko. Ano na naman ang balak nitong masamang babae? Hindi, wala akong ibang intensyon. Ang ibig ko lang sabihin. Marami kasing kailangang ihanda para sa party bukas. Mas madali sa bahay ko. At nasa bahay ko pa ang imbitasyon sa banquet hall. Nga, imbitasyon, mas safe kung nasa kamay ko na. CJ, ngayon, sa bahay mo na ako matutulog. Sandali, upo muna tayo. Ganyan ka pala, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Hoy, sandali lang.
May kakayahan siyang makakita ng hinaharap. Talaga bang pakakawalan siya pagkatapos ng bukas? Pero kung ipipilit ko siyang manatili, anong dahilan ang gagamitin ko? Boss Zhu, pwede bang? Ibigay mo muna sa akin ang imbitasyon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi niya ako maiwan. Wala akong ibang intensyon, ha? Tingnan mo ang laki ng bahay mo. Madaling maging target ng mananakaw. Pagpasok nila, baka mawala ang imbitasyon. Di hindi na matutuloy ang gagawin natin bukas. Sige, kukunin ko para sa iyo. CJ, aray. ₱1,000,000. Ang sama ng babaeng ito, hindi naman siya ganito karupok dati. Zuwayu. Ika-negatibo 21 ng Oktubre, 2024. Nagdonasyon ng 2 paaralan para sa mga batang nangangarap sa Cedar County ng Sihai City. Ang bait naman. Baka nagkamali lang ako sa kanya dati. Ano ito? Pulang alak para mas masaya. Nanghihina ka. Medyo mainit. Ganoon ba? Parang mainit din ako. Pahina ka muna, ako rin. Yun na. May gagawin pa tayo bukas, matulog na tayo. Kita na lang bukas. Li Jinglong. Boss Zhou, hindi ka naman pangit. Maganda ka, sexy ang katawan, at mayaman ka pa. Walang lalaking tatanggi sa'yo, pero ako ay isang tradisyonal at konserbatibong lalaki. Sa tingin ko, bago tayo magkaroon ng relasyon, dapat muna tayong magkaroon ng pagkakaunawaan. Ang ating mga katayuan, ikaw ay isang makapangyarihang babaeng ako naman ay isang simpleng empleyado lang. Ang laki ng agwat natin. Kahit sino makakakita, may iba kang pakay. Kahit hindi ko alam kung ano yon. May gagawin pa tayo bukas, matulog na tayo. Good night. Pagkatapos ng almusal, dadalhin kita para mamili ng damit. Kailangan na natin maghanda. Mamaya sa party, dapat tayong magpakita ng pagmamahalan. Mas maganda kung magkahawak kami tayo. Bakit? Siyempre, dahil kapag hinawakan kita, maririnig ko ang iniisip mo, ano pa ba? Siyempre, dahil tayo ay magkasintahan at may mga taong gustong makipag-ariglo sa akin, nakakainis na. Ngayon, ipapakita ko sa kanila na ako si Zuwayu, may boyfriend na. CJ. Kain tayo.
Medyo maganda naman, sayang lang medyo tanga. Ikaw, Ano? wala. Wala, pasok na tayo. Hoy, hoy, hoy! Saan galing Tom Gadieng? Du? Dito ka ba dapat? Alis. Ano ba ginagawa mo? Guardia ka rin. Ano problema? Tigil na, bilisan mo. Punta ka doon. Bakit ka ganyan? Anong ganyan? Ano ba meron ka? Siya nga, dumating na talaga. Sino nga ba talaga ang dumating? Hoy, Nandito na, bigay ka OSIO. Bitawan mo. Tigil, Sir, ikaf ba? tumahimik ka. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Buti naman. Tito, kung nasaktan ka talaga. Paano ako haharap sa sarili ko? hoy, tatay mo. Sana nga tatay ko na lang. Hindi, zino ka ba? Tito, ako, nakalimutan mo na. Yung binata kagabi, nagpalit ka ng damit. Pumunta ka rin sa party? Talagang swerte no. Gayunpaman, tiyuhin at hindi ko idinagdag ang WeChat kahapon. Talaga? Kahapon nag-scan ako. Hindi ba? Ganito. Tayo ulit mag-add, sige scan mo ako. Siguradong mag-add na. Scan ulit. Hoy, Ang hasle naman. Nascan Montag na ba? ay hindi ito, ito. Ang ihip. Ay. Sige, na etna. Tol, salamat kanina ha. Anong salamat? Pag nakita ko, syempre tutulong ako. Kung hindi, paano ako magiging karapat-dapat sa pagiging galit sa kasamaan? At pagmamahal sa matanda at bata? Ano ba ginagawa nito? Bakit ang attentive sa guard? Hindi tama. Kaya ni Li Jinglong ang manghula. Kung ganun siya karespetuoso sa guard na to. Siguradong hindi ordinaryo tong guard na to. Ganon ba? Syempre naman. Ako rin, galit sa kasamaan, mahal ang matanda at bata. Tara! Dito, dagdagan na rin natin ang WeChat mo. Hindi, bakit mo naman kailangang i-add WeChat ng tito ko? Tito mo rin ang tito ko. Mag-partner tayo, tito natin to. Tito, ako ang presidente ng Huayu Group. Zuwayu, tawagin mo na lang akong Xiaoyu. Sa sige. Sige, etna. I scan MO. Anong balak nitong babae? Alam din kaya niya ang totoong pagkatao ni Lijianhua. Hindi pwedeng hayaan ang masamang babaeng to, na magpanggap na galit sa kasamaan at mapagmahal sa matanda at bata. Madali lang, natutunan ko na. Pwede namang hindi na i-add. Oh ho. Tito, ano po ang tawag sa inyo? Ako, ang apelido ko ay Li Jianhua. O sandali, may tawag. Hello? Ano yun? Jinglong, sino to? Tunay mong tito. Syempre hindi. Paano naging tunay na tito? May problema ata ang ulo nitong masamang babae. Ikaw. Ano na naman ako? Wala, pero itong tao na to. Bakit siya guard? Kailangan mo ba ng tulong para sa tunay mong tito? Nakakatawa ka. Siya ang tulungan mo. Siya ang higante sa Wall Street. Ang Bishi Fund pa lang sa ilalim ng pangalan niya ay nagkakahalaga ng trilyon. Ikaw kaya. Tulungan mo pa siya. Ano? Ang Bishi Fund na nagkakahalaga ng trilyon ay sa kanya? Ganitong level na big boss, nakakuha ako ng kanyang WeChat. Wag na lang siyang tulungan. Pero salamat sa concern, ipapasa ko kay Tito. Jinglong, swerte ko talaga sa'yo. Mahal na mahal kita. Sige, bitawan mo, ang daming tao. Traditional man ako, sige na. Hindi kaya talagang nahulog na sa akin tong masamang babae. Jinglong, tara na sa party. Baon, may business dealings ka kay Huayu di ba? Balita ko may bagong boyfriend siya. Narinig mo ba? Ay naku. Paano naging boyfriend ni Boss Ju, tu? Oo parang may ganong bagay. Si Li Jinglong di ba? Childhood friend ka o yan. Childhood friend mo? Oo mabait yan. Kasama ni Boss Ju. Perfect match talaga sila. Toto lang. Ako ang nag-set up sa kanila. Go. Hindi mo ba alam na si President Yu ay nanliligaw kay Zhao Huayu? Sinasabi mo, to sa harap niya? Gusto mo bang mamatay? Ay naku. Ay ito. Actually, si Li Jinglong at ako, hindi talaga kami close. Walang set-up na nangyari. Diba? Ay si Zhao Huayu na. Hello Boss Ju. Yang tarantadong yan. Lakas ng loob niyang pumunta.
Huayu dumating ka na. Huayu. Meron pa tayong hindi pagkakaunawaan. Pwede ba tayong mag-usap ng solo? Yuhai, bakit andito ka na naman? Gusto mo na naman lokohin yung masamang babae, no? Tutulungan ko kaya yung masamang babae. Hindi na. Baka magselos boyfriend ko, dito na lang. Ganito kazi. Esensya na Boss Zhao. President Yu, Tara S.A. Loop. Inuman na lang, ano pakialam mo? Akala Montag ang talinong Montag, no? Ang lakas ng boses mo, natakot tropa ko. Ang ingay mo. Mag-sorry ka sa tropa ko. Kuya, hindi tayo closes. Wag mo kong idamay. Siyempre hindi tayo close. Pero anak ka ni Li Jianhua eh. Kaya magkapatid tayo, ano babawen? Kahapon sa inuman, di ba? Ganito tayo eh, huwag ka matakot sa kanya. Tingnan mo ng diretsyo, hindi rin naman siya maganda. Magsisi ka sa kapatid ko. Jinglong, ano ba yan? Huwag kang magulo. Linglong, uti engati may lakas ka engilup. Sa ganitong okasyon ka pa nagkakagulo. Hindi ganyan si Yuhai. Yun ang ibig kong sabihin. Ayoko lang talaga sa pangapi mo, ano problema? Ano? Gulo? Sige, lalong magulo, mas maganda. Paano ka mapapansin kung hindi? Ano yun? Hui, ano ba yan? Tatay. Mali ang tawag mo, pare. Aray. Dumating na rin. Siya ang chairman ng Bishui Fund na nagkakahalaga ng trilyon. Umuwi ka na. Hindi lugar para sa'yo ito. Nagkakamali kayo, narito ako para sa piging. Ha? Paging? Oo, ikaf, Tama na, umalis ka na. Bilisan mo, Montag. Talagang narito ako para sa piging. Ay, hindi ka naniniwala? Anungin mo siya. Boss Lee, siya ay... Zia. Zia ay. Siya ang tito ko. At ama niya. Ako ang ama niya. Ano? Siya ang ama mo. Siya ang ama mo. Siya ang ama ko. Ha ha ha. Libuwen, guard lang pala ang tatay mo? Ha ha ha. Ano nang pinagtatawa mo? Li Jinglong, anong sinabi mo? Ulitin Montag. Sabi ko, ano nang pinagtatawa mo? 3 beses ko nang sinabi. Ano? Narinig mo ba? Kuya, salamat sa kabutihan mo. Huwag mo na akong guluhin. Pwede ba? Pere, hindi sa'yo ito. Ayaw ko lang talaga sa kanya. Nagmamalakit umaapi sa mga nasa ibaba. Mga gwardiya lang, ano ba? Ano nang masama sa pagiging gwardiya? Ikaw, ano ka ba? Manyakis? Salot? Gago ka? Phew, Huayu, ito ba ang kanyang opinyon o sayo? ito ang opinyon ko. Baka naman, ginagawa lang ni Li Jinglong ang sarili niyang imahe. Para makipag-ugnayan kay Li Jianhua. Kung ganito, hindi ako papahuli. Ano na walang kinalaman sa akin? Yon ang ibig kong sabihin. Ang dahilan kung bakit nagawa ito ni Li Jinglong ay sa utos ko lahat. Hindi sa'yo galing ang utos. Ano ba? Kailan ka pa naging pakialamera dito? May mga taong umaasa at minamaliit ang mga magagawa. Natural lang natututol ako, si Zuwayu. Baka nagkamali ako sa kanya. Mukhang may mabuti rin palang side ang masamang babaeng to. Anong nangyayari kay Zhao Huayu? Yang mga ganyang salita, basta-basta mo lang sasabihin. Anong alam, Montag? Maganda ang samahan ng dalawang yun. Yung boyfriend niya, nagbitaw na ng ganong salita. Siya naman, nagmamadaling kunin ang sisi. Gusto niyang tulungan kahit paano ang boyfriend niya. Talagang napakabuti ng pagmamahalan nila. Tama na. Ang ingay nyo, wala na kayong modo. Ikaw, naghahanap ka ng gulo, no? Hindi, nagkakamali ka. Mabait, yang batang yan. Manahimik ka. Ito ba isang lugar kung saan ikaw ay nag-usap ng mga guard ng seguridad? Hoy, paano mo kinakausap ang tito ko? Ikaf. Presidente Wang, hindi mo alam. Ang mapusok na seguridad guard ay kanyang tiyuhin. At siya rin ang ating si Hai Tsintsiu. Ang tunay na ama ni Li Bowen. Mukhang zila. Akala nila may Zhao Huayu na sumasalo sa kanila. Ay wala na silang pakialam sa'yo. Presidente Wang, hindi ganon. Tumigil ka, Zhu Huayu. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Yang piging na ito ay para sa chairman ng Chande Group. Si Chen Chande ang inihanda. Gusto mo bang magali si Ji Chen? Hindi ganon. Hindi naman ganun kaselan si Chen Chande. Ibig mong sabihin, si Presidente Wang ang selan? Bakit nandito ka na naman? Yun ba ang ibig kong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo Montag ka. Ipaliwanag, Lech. Napansin ko na talaga. Yuhai, napakatuso mo pala. Ha? Sobrang tuso mo. Tama na, Li Yinglong. Baka nakalimutan mo na naman kung sino ako. Naalala ko. Gago, salot, manyakis, plema. Ikaf, Anong ikaw? Li Jinglong, sasabihin ko sa'yo. Chen Xiande Ginong Chen. Tito Ka O Zia. Ano? Si Chen Chen di Ginoong Chen. Si Tiyuhin Yuhai pala. Di ba niya alam? Ngayon talaga masasaktan si Zhao Huayu. Maliligaw siya dahil sa boyfriend niyang to. Siguradong madadamay. Balita ka o. Gusto ni Yuhai Zi Huayu. Kang magde-decide SI Huayu na yon. Baka magbago pa ang isip ni Yuhai. Ang plano ko sana, hintayin muna dumating si Ginong Chen.
tito ko. Bago ko I announced to. Kaso may mga pulgas. Naginulo ang welcome party ko para sa tito ko. Li Jinglong, pwede kong palampasin na minura mo ako. Pero pag dinisrespect mo si Ginoong Chen, kahit sino pa ang sumaklolo sa'yo, wala na talaga. Zabi ka o. Tai, umalis ka na. Sinira mo talaga ako. Anong kinalaman ko dito? Wag kong magpanik. Parang interessante tongbatang tu izia, interessante ka bi Adrian? Pasalamat siya sa mga ninuno niya. Huayu, malapit nang dumating ang tito ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon, Zampalin Montag yang bung angania, pwede kitang patawarin. Pwede pa kitang tulungan sa harap ng tito ko. Baka bigyan kita ng magandang feedback. Ako. Ha! Tumigil na sa pag-aarte ang bruhang to. Sige, suntukin mo ako. Boyfriend ko si Jinglong. Kahit anong mangyari, kakampihan ko siya. Ikaw. Bruha, ano nang ginagawa mo? Suntukin mo ako. Ang bait mo sa akin. Ang hirap tuloy mag-decide. Hindi, tignan mo yung pagmamahala nila. Matuto ka naman, yang batang yan. Maghanap ka na ng asawa, anak. Tay, anong oras na? Asawa pa rin iniisip mo? Ha? Ba't ka biglang humihinga na malalim? Nakakagulat ka, babae. Ako. Tigil. Li Jinglong. Wag kang mag. Suntok lang. Aray ka upo. Du. Sinabi mong tigil, ba't di ka sumugod? Nalait lang kako. Ha. Huwag mo kong titigan ng ganyan. Di naman dahil sa'yo to. Sinontok Montag ako? Ha? Guard. Hoy, saan ka pupunta? Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Naku, ngiti-ngiti pa yang tangang yan. Putulin ang kanyang mga kamay. Sige na, tumigil na kayong lahat. Libowen, gusto mo bang mamatay? Silang dalawa ay para sa akin. Paano ako hindi? Hindi mo pinapansin, talagang matapat ka sa pagkakaibigan. Magaling talagang anak ko. Nabutan ba? Boss you. Bigyan mo ako ng mukha, pakiusap. Siya ay kuya ko. Hindi siya marunong, bigyan mo ng mukha, ano ka ba? Sex na, dumating na si MR Chen. Ay naku, tapos na. Libowen, Li Jinglong. Juhuayue, hintayin ninyo ako. Tapos na kayo. Nakita ka o na si Mr. Chen. Tito. Ito ako si Yuhai, ay. Ano ba ang nangyari sa iyo, Tito? Dapat maganda ang party ngayon, pero dahil sa dalawang clown. Nakagulo, clown, tama. Nagmura pa sila sa iyo, naglakas loob silang bastusin ka. Siyempre galit ako. Kaya nakipagtalo ako. Tapos nag-away sila, itong sugat ko sa mukha. Galing dun, away. Okay ka lang? Parang umikot ang ulo ko. Hindi kita sinasabihan. Ay Tito. Silang dalawa Tito, MR Lee, narinig ko kanina. Parang may nangyari. Okay ka lang? Ayos lang. Mabuti naman. Natakot ako, nga pala. Yuhai, hindi mo ba sinabi kanina na may mga clone? Nasaan sila? Ito. Nandito ay ikaw ako pala. Ay Marley, huwag mo naman akong biruin. Madali akong matakot, hindi kita tinatakot, tanungin mo siya. Malalaman mo na, Yuhai. Ang lakas ng loob mo. Si Marley ang nagbigay sa akin ng lahat ng meron ako. Galing kay Marley, tapos binastos mo siya. Gusto mo bang mamatay? Tito, misunderstanding lang, talaga, misunderstanding lang. Sino ang Tito Montag? Walang koneksyon. Ginagamit mo sa labas, nagsisinungaling ka, sasabihin ko sa iyo.
Simula ngayon, huwag mo na akong tatawaging Tito, I. Mr. Chen, talagang misunderstanding lang. Yung sinabi kong clone, hindi si MR Lee, hindi. Zenobe yun? Lahat dahil sa kanya. Silang dalawa ang nanakit sa akin. Hoy, Siya ay pamangkin ko, si Li Jinglong. Mabuting bata, oo nga eh. Ginong Li, naku, ikinagagalak kitang makilala, ano naman ito? Zeno ito? siya. Isang taang babae lang. Pero siya rin ang aking kasintahan. Zhu Huiyu. Ahahaha, ikinagagalak kitang makilala, Ginang Zhao, hahay kinagagala. Naku pamangkin, hahaha, pamangkin eh. Nalala Montag PABA ako? Ako, noong bata ka pa. Nakarga kita, at umihi ka pa sa akin. At dumumi ka pa. Hoy, sayang, isang beses lang tayo nakita. Ang tatay mo ay nagretiro na, mga Ginoong Lee. Siya ang alamat ng Wall Street, 20 taon na ang nakalipas. Wala pa ring nakakapantay sa kanyang kasikatan, ngayon ay panahon na. Para muling magbalik si Ginoong Lee. Naku Ginoong Lee AMM, ano ang gagawin natin sa batang ito? Ano ba yan? Sundikato? Maliit na bagay lang, Sedge. Wala namang kwenta ang manatili dito. Buti na lang dumating ka. Samahan mo akong mag-usap ng ilang bagay, para labas tayo. Sige Sedge. Nga pala. Kung hindi kayo masyadong mapili, sumama na kayo sa akin sa hinahara. Balak kong muling magbalik at kailangan ko ng ilang taong magagamit ko. Tito, ang pasasalamat. Hindi na kailangang sabihin, hindi ka ordinaryo, palagay ko. Mayroon kang ilang espesyal na kakayahan. Tama ba ako? Ang matandang ito, baka nakita niya talaga. Naku, huwag kang kabahan, ang mga taong may malalaking pangarap. Zinobeng walang lihim? Kung talagang nagpapasalamat ka, tulungan mo ang iyong kapatid. Oo, itong walang kwentang anak ka o. Ako. Signa, kayo na muna. May kanting bagay pa ako kay Xiao Chen. Alis muna kami. Oo nga pala, nasaan ang manugang? Bakit ako walang kwenta? Hoy, hintayin Montag ako. Sabi ko okay lang. Hahaha. Saan ka pupunta? Kakain. Bakit ka nakatayo? Hindi ka ba gutom? Gutom. Sabihin ko na agad kahit kasama kita sa pagkain. Dapat tayo ay di ba? CJ, Paunahin na yun ay. ay naku, ang daldal mo. Ang hirap ng babaeng yan, kain lang naman, mag-aayos pa ng mukha. Sa tingin ko, sinadya niya yon. Ayaw mag-aay. Gusto niya ako ang gumastos. Pero kakaiba nga. Bakit kapag naalala ko siya, napapangiti ako? Siguro kasi tanga siya. Hoy, ganda. Ganito dapat. Tingnan Montag, 2. Wow, gusto ko rin ng bag na yan. Ang tagal na. Ay naku, meron na lahat. Hala, si Li Yinglong yun. Anong ginagawa niya dito? Ano PABA, sabi nila. Nasira niya ang plano ni Boss Zhao. Nag-inom ng lungkot dito. Anong lungkot-lungkot? Mukha namang masaya siya. Parang kilala ko. Sino ka? Li Yinglong. Kahapon lang nagbigay ka ng bulaklak sa akin. Ngayon, hindi mo na ako kilala. Li Yinglong, lasing ka na ba? Si Pushwang 2. Yung niligawan mo ng 3 taon. Bago mo naging girlfriend, si Li Pushuang. Ay naku, huwag ka nang makialam. Sa tingin ko, si Li Pushuang, malamang maghihiwalay na kayo ni Li Jinglong. Hindi naman siguro. Si Li Yinglong. Hindi man lang nahawakan ang kamay niya, tapos hiwalay na. Ayaw lang talaga sa kanya. Si Li Jinglong lang ang tangang. Masyadong inosente para makita yon. Parang si Li Pushuang. Ay may karelasyon na sa bagong dating na mayamang. Sa kumpanya natin. Zeno? Si Xiaoran? Oo, siya. Ayan na siya. Abangan natin ang drama.
Hindi ko inakalang makikita pa kita. Tara, shot tayo. Para sa nagdaang kabataan ko. Li Yinglong, balief ka na ba? Anong pinagsasasabi mo? Anong hindi inakala? Makikita montag pa ako? Kaninang umaga lang tayo nakita. Para sa'yo, ilang oras lang yon. Pero para sa akin, ilang taon na ang lumipas. Ilang taon? Halos nakalimutan na kita. Hahaha, lasing ka na talaga. Hindi ako lasing. Sasabihin ko ba na galing ako sa hinaharap? Haha, sige na, isipin mo na lang na lasing ako. Pushwang, bakit? Nagbarbeki kayo, hindi ako inimbita? Xiaoran, Ikaw, paano ka napunta dito? Hinahanap kita. Pushwang, Zeno ito? Bakit hindi mo ipakilala? Zia ay, Ako si Li Jinglong. Kamusta, Jinglong? Baka boyfriend niya. Ano? Boyfriend? Xiaoran, huwag kang makinig sa kanya. walang katotohanan yan. Hindi talaga siya ang boyfriend ko. Lene, Tumahimik ka. Xiaoran, pakinggan mo muna ako. Nanligaw siya sa akin noon, pero hindi ko siya matiis. Paulit-ulit siyang nangungulit, kaya napilitan akong pumayag. Pero nung magkasama na kami, nalaman kong walang kwenta pala siya. Isang basura. Nung hiniwalayan ko siya, patuloy pa rin siyang nanunumbat. Talaga ba? Xiaoran, paano kita lolokohin? Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa iyo. Babae lang ako. Patuloy niya akong pinupursige. Natatakot ako baka maghiganti siya. Buti na lang dumating ka ngayon. Tulungan montag ako. Huwag mo siyang hayaang guluhin ako. Kung hindi, Kung hindi, hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay. Pushwang, ano ba yang sinasabi mo, tak? Paano ako hindi maniniwala sa iyo? Di ba? Ako lang to, isang taong hindi marunong tumanggi. kasalanan ka o lahat. Xiaoran, Hiwalayan na tayo. Ha? Hindi ko dapat itinago sa iyo. Hindi ako karapat dapat sa iyo. Tanggang bata, ano ba yan? Maliwanag na kasalanan niya. Anong kinalaman mo? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tutulungan kita. Jinglong, hindi ba? Hoy, Sa susunod, lumayo ka sa girlfriend ko. Kung hindi, magagalit ako ng sobra. hahaha. Pasensya na, Ikaw pala si Xiaoran. Ganyang kabulok na pag-arte, naniniwala ka. Ay naku, kaya pala naloko ka ni Li Pushwang na babaeng manloloko. Naipit ng husto, gumastos ng milyon para mapakasal. Tapos pagkatapos ng kasal, agad naghiwalay. Nasayang lang kalahati ng ari-arian. Li Jinglong, anong ibig mong sabihin? Wala. Naalala ko lang. Isang nakakatawang bagay. Huwag mo siyang pansinin, siraulo lang talaga siya. Tol, halika. Iinom ako para sa'yo. Pasasalamatan kita. Kung wala ka, kung hindi ka dumating sa buhay niya, at muling nagpakita sa harap niya, ako, ay baka talagang kontrolado ng babaeng ito habang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Li Jinglong, ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin bilang isang lalaki lang. Binibigyan ko lang ng kaibigang payo ang kapwa lalaki. Tol, makinig ka sa akin. Ako'y nakaranas na pwede tayong gumawa ng kahit ano. Huwag lang maging cute. Kapag naging cute ka, sayang ang buhay mo. Li Jinglong, Lanan, huwag mo nang baluktutin ang relasyon namin, okay? Si Pushwang ay mabuting babae. Marami siyang naging relasyon. Pero gusto lang niya ng perpektong pag-ibig. At ako ang maswerteng huling sagot. Ipinagmamalaki ko, dahil ako ang huling hinintay niya. Tol, grabe ka, wala kang katulad Xiaoran, salamat sa pagintindi mo sa akin. Tangang bata, huwag ka nang umiyak, AMM. Paano ako maapektuhan niya? Sinabi niyang kita ko. Ano ba alam niya? Mga lalaking hindi makalimutan ang nakaraan ng girlfriend. Walang kakayahan at nagsiselos ng walang dahilan. Sila ang tunay na kite. Ang puso ko, ang pag-isip ko, ay hindi niya kayang abutin habang buhay. Li Jinglong, sasabihin ko sa'yo. Ang paggamit ng makipot na pagmamay-ari para sirain ang relasyon.
Iyan ang pinakamahina, kaya ikaw ang tunay na kite. Tol, wala kang katulad, grabe ka talaga. Ikaw ang hari ng hari, hindi ko pa nakikita ang ganito. Nagpuwa sa sarili. Sige, ako na ang nagsalita ng labis, ikaw at si Pushuang. Magkadena kayo, magkadena. Sige, huwag ka nang mainggit, kapag nakalimutan, nakalimutan na. Ang babaeng tulad ni Pushuang, hindi mo makukuha habang buhay. Inggit. Ano ang inggit ko? Ang babaeng tulad ni Pushuang, maaari mo bang basta-basta palampasin? Huwag kang makunwari. May 200,000 SA Card. Kunin Montag. Lumayo ka kay Pushuang. May pera pa palang makukuha dito. Xiaoran, bakit mo siya binigyan ng pera? Sinisiraan mo siya. Ha? Sinisiraan ko siya? Xiaoran, ang tagal na naming magkasama. Alam kong walang kwenta talaga siya. Hindi siya karapat-dapat sa 20,000, kahit 10 piso hindi. Paano kung gamitin niya ang pera para magsugal o magbayad ng babae? Hindi niya pahahalagahan ang perang madaling nakuha. Paano kung maging mayabang siya? Li Yinglong, hindi mo kaya ang perang ito. Manatili kang simple, maging ordinaryong tao. Huwag mong laging asahan ang biyaya mula sa langit, kukunin ko ito. Ito ay para iligtas ka, at huling tulong ko na ito sa iyo. Kailangan ko bang magpasalamat sa'yo? Walang anuman, sana sa sarili mong pagsisikap. Mapabuti ang buhay mo, ito ang aking pangaral para sa iyo. Ang pera, ako muna ang mag-ingat, hindi ito para sa akin. Ituring na lang natin itong pondo para sa mga pangangailangan. Naku, ang lambot mo kasi, madali kang maloko. Kaya pala hindi ka makapag-ipon. SA tuto lang. Galit ako ng konti. Pushuang, huwag kang magalit, hindi ko na siya bibigyan ng pera. Xiaoran, sobrang disappointed ako sa iyo. Yun ba ang ikinagalit ko? Ang ikinagalit ko ay, hindi mo ako itinuring na kapamilya, bakit hindi mo ako sinabihan bago mo siya binigyan ng pera? Naku, ang itsura mo. Talagang disappointed ako. Pushuang, alam kong mali ako, sa susunod. Hihingi mo na ako ng permiso mo bago gumastos, okay? Hindi ako interesado sa pera mo. Alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pasensya na, pasensya na. Magpatuloy kayong dalawa. Li Jinglong, ano ba ang ibig mong sabihin? Nakikita mo na masaya na ang buhay ko ngayon. Naiinggit ka ba? Makasarili, tuso, walang kwenta. Umalis ka kapag nakikita kita. Naalala ko kung gaano ako kabulag noon, na nakasama ko ang isang tulad mo. Hindi ba ate? Gusto mong umalis ako ang nagpareserba ng lugar na ito para kumain. Kung ayaw niyo talaga akong makita, kayo na lang ang lumipat sa kabilang mesa. Ikaf. Halo, ako ito. Sigurado ako, ilagay ang 30 milyon sa account ko. Gamitin ang 10 beses na leverage, all in. 30 milyon. Tama ka. Bumili lang ng isang stock, 10 beses na leverage, all in. Kumpirmado. Nasaan na tayo kanina? Li Jinglong, saan mo nakuha ang 30 milyon? Ako ibang babae ang nagbigay sa akin. Paano posible yun? Ha. Alam ka una. Nakikita mo ngayon na masaya ako. Kaya gusto mo akong saktan, di ba? Gusto mong gamitin ang mga pangit na paraan para pagsisihan ko, di ba? Haha. Ikaw, sobrang feeling mo. Ate, hanggang ngayon, sa paningin ko. Ikaw ay isang libangan lang. Tigil na. Akala mo ba sa pagsasabi mo ng ganyan? Mazazaktan Montag ako? Akala mo ba pera lang ang dahilan? Kaya tayo naghiwalay? Mali ka. Ang totoo. Naghiwalay tayo dahil nung tayo pa. Ako lang ang nagbibigay. At ikaw ay isang walang hiya, walang puso, at palaging nanghihingi ng paraset. Wow, ate nagbibigay. Huwag kang magbiro. Li Jinglong, sasabihin ko sa iyo, kalimutan mo na, kasama ko si Xiaoran. Doon ko nahanap ang tamang tahanan.
Pagsisisi ko na hindi kita iniwan ng mas maaga. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan? Ang pag-alis ko sa'yo, hindi dahil mahirap ka. Kahit maging super mayaman ka, hindi kita igagalang. Naiintindihan mo? HMP. Paano ka nagmamaniho? Sino yan? Ulat ka, PA? Nasaktan mo ang girlfriend ko. Chenziande, bakit siya nandito? Xiaoran, Sino yan? Chairman Ing Tianda Group, top billionaire, na may assets na hundreds of billions. Ano? Parang papunta siya sa atin. Li Jinglong, gusto mong mamatay. Huwag mo kaming isama. Tumayo ka agad. Pasensya na, Young Master Li. Young Master Li? Ano, tu? Billionaire si Chen Chande. Bakit niya tinatawag na Young Master Li? SHHH. Hindi, tu SI Li Jinglong. Ito ay si Young Master Li. Huwag kang mahiya, upo ka. Sage, hindi na ako mahihiya. Ha ha ha. Sino po kayong dalawa? Mga kaibigan niyo po. Itong dalawa? Mga kaibigan. Kung kaibigan niyong Master Li, pasensya na po. Nakakaabala sa inyong pagkain. Hindi naman, karangalan namin ito. Karangalan namin. Umupo na kayo, huwag kayong mahiya, okay? Oo, sige. Huwag kang umupo na malapit sa akin. Masama ang pangangatawan mo. Huwag kang uminom ng maraming alak. Dito. Oo. Siguro, si Tito Lee ang nagpupunta sa inyo, di ba? Hindi naman, dadaan lang ako dito at nakita ko kayo. Kumakain dito, naisip ko lang na dumaan at bumisita, pasensya na. Biglan. Ganito, ako, magpapamanhin. Hindi naman pamilya tayo. Sasamahan ko kayo. Sasamahan din kita. Jinglong, masama ang pangangatawan mo. Baka ako na lang ang uminom para sa iyo. Ginoong Lee, mayroon pa akong mga bagay na kailangang asikasuhin. Ako na. Uwi na muna. Sige, ihatid ko kayo. Huwag na. Nga pala. Ginoong Lee, ako. May inihanda ako para sa iyo sa Blue Moon Bay. Isang villa. Hindi ito gaanong halaga. Sana sa hinahap, maging magkapitbahay tayo. Sige, sigurado. Huwag na. Hindi na kita ihahatid. Blue Moon Bay. Jinglong, kilala mo si Ginong Chen. Hindi Huwag mo akong pagtripan, binigyan ka pa nga ng villa. Villa pa sa Blue Moon Bay, halagang 200,000,000. Ano, 200,000,000? Ang mahal pala. Naalala ko. Parang doon din nakatira ang masamang babae. Wala namang espesyal. Sabihin niyang mag-aayos na saan na siya. Hanapin ko siya. Sandali lang. Jinglong. Ang mga nakaraan. Naalala ko pa, dati, araw-araw kang bumibili ng almusal para sa akin. Nagprepara pa nga siya ng sorpresa para sa akin tuwing may okasyon, at ako mismo, ang gumawa ng sombrero para sa'yo. Hindi mo ba naalala? Bushwong Ikaw. Yung sombrerong sinasabi mo. Hindi ba yung berde na tig-$9 na piso lang sa butike? Mukhang malalim ang pagkakamali mo sa akin. Pushwang, ano ba ang sinasabi Montag? Ano ba ang sinasabi ko? Hindi mo maintindihan? Si Jinglong ay hindi ganong klaseng tao, tulad ng inisip mo. Bakit mo ako inudyok na sabihin iyon kay Jinglong? Wala akong ginawa. Jinglong, pasensya na, kasalanan ko lahat. Bata ako. Hindi kita lubos na naintindihan. Sa totoo lang, sinusubukan mo lang ako, di ba? Gusto mo ng taong tunay na nagmamahal sa'yo, hindi dahil sa pera o katanyagan. Di ba? At ako, hindi ko pumasa sa pagsubok mo. Sa halip ay nagkakamali ako sa'yo.
At ginamit ko pa ang pinakamasamang ugali para tratuhin ka. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang pinakagusto ko pa rin ay yung simpleng ikaw sa aking alaala. Alam mo ba, tuwing sinusumbong kita, parang kutsilyo, ang tumatama sa puso ko. Hindi kita kinamumuhian, ang kinamumuhian ko ay ang sarili kong hindi matatag. Hindi, mahal, ano ba talaga ang sinasabi mo? Huwag mo akong hawakan, hindi mo pa ba naiintindihan? Isa ka lang, pampalit, kasama kita. Para lang makalimot kay Jinglong, para lang mawala ang sakit, para lang makalimutan ang mga pagkakamali ko kay Jinglong. Ha? Jinglong, ang buhay ko ay parang tandang pananong. Maraming bagay ang hindi ko masagot, pero ngayon, may isa na akong bagay na sigurado. Ikaw ang taong hinihintay ko. Ikaw ang huling kabanata ng buhay ko. Jinglong, mahal kita, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong may tama ko ang mga pagkakamali ko. Hayaan mo akong manatili sa tabi mo, samahan ka, pwede ba? Jinglong, ong bango emo. Hindi ako mabango, yung chicken stick ang mabango. Hey Naku, Ayaw ko. Li Jinglong, may sakit ka ba? Nasaktan Montag si Pushwang, alam Montag ba? Pushwang. Okay ka lang ba? Ikaw, Li Jinglong, anong magagawa mo kahit mayaman ka? Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita. umalis ka diyan. Sino bang nangangailangan ng proteksyon mo? Nakakainis ka. Huwag mo na akong guluhin, okay? Natatakot ako, baka magalit si Jinglong. Kuya Jinglong, huwag mo na siyang pansinin. Sa pagitan ko at ni Xiaoran, walang nangyari, hindi niya ako hinawakan. Malinis ako. Palif ka ba? Hindi ba malinaw ang sinasabi ko? Ikaf, Alam ka una, bitawan mo na agad. hindi ko ibibitaw. Alam ka una. Sinasadya mong sabihin ang mga ito, di ba? Ha? Sinasadya mong sabihin to. Sinasadya mong i-cut off ang relasyon natin. Kasi natatakot ka baka magali siya sa'yo at maapektuhan ako. Hindi. Tigil na. Naiintindihan ka ko. Hindi. Ano ba ang naiintindihan mo? Pushwang. Mahal na mahal mo ako, pero maliit ang tingin mo sa'kin. Ako si Xiaoran, hindi ako yung tipo ng taong takot mamatay. Ha? Sasabihin ka sa'yo, Li Jinglong, kahit may kapangyarihan ka, ano naman? Basta't magkasama tayo, kahit anong gantihan, hindi ako takot, halika. Li Jinglong, sasabihin ka sa'yo. Kung gusto mong agawin si Pushuang ngayon, dadan ka muna sa bengkay ka o. Pair. Ang galing mo talaga, walang katulad. Hindi ako walang katulad. Ang tunay na pag-ibig ang walang katulad. Xiaoran, ano ba yang pinagsasabi Montag? Sinong nagsabi sa'yo na ganun ang ibig kong sabihin? Huwag ka nang magsalita, naiintindihan ko. Ano bang naiintindihan Montag? Huwag kang makasum. Jinglong, huwag kang makamisunderstanding. Hinanap ko siya kasi gusto kitang saktan. Gusto kong palabasin na may something kami para mainggit ka, para magising ka. Sakin, siya lang ay isang kasangkapan para mapukaw ka. Ganon pala. Ganun, ngayon naiintindihan mo na. Alam ka una. Pinoprotektahan mo pa rin ako. Para iligtas ako, handa kang magdusa. At tanggapin ang pagiging gold digger. Pushwang, mahal na mahal Montag ako. Pero nakalimutan mo. Nakalimutan mo na lalaki pa rin ako. Isang tunay na lalaki, hindi ko hahayaang mangyari. Sa oras ng panganib, ang babaeng nagmamahal sa akin. Ang humarap para sa akin. Li Jinglong, makinig ka na mabuti. May kapangyarihan ka, pero ang tunay na pag-ibig, hindi yan masisira. Xiaoran, nababaliw ka na. Sino ang may pag-ibig sa'yo? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Pushuang, masakit ba ang kamay mo? Talagang magkasawing palad kayo. Jinglong, ako. Li Jinglong, makinig ka na mabuti. Basta tayong dalawa ang magkasama, handa akong tiisin lahat. Gantihan ba? Siege, gantihan Montag ako.
Kuya, ano bang gagantihan ko sa'yo ngayon? Talagang nahuhulog ka na sa karakter mo. Noong una, naawa lang ako sa'yo. Pero ngayon, na-realize kong masama ka talaga. Yinglong, Tumigil ka na, mas masama ka. Ikaf. Jinglong, yung mga nakaraan, talagang hindi mo na maalala. Dalhin mo yung nakaraan mo, kainin mo na lang yan, wag mo na ako istorbohin. Boss Ju, Yinglong, Kumain siya ng Thai. ikaf kumain. Boss Ju. Bakit ka nandito? Nandito kayong lahat, ang saya, wag na kayong lumapit. Anong nangyari sa'yo? Wala. Ang lugar na to. Ang Kadiri, lipat na tayo ng kainan. Yinglong, Ano? Parang. Hindi ka naman pala ganun kasama tulad ng iniisip ko. Bakit mo pinapahirapan ang mga empleyado mo? Ako ang presidente. Ako ang may responsibilidad sa lahat sa kumpanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Pero salamat din sa'yo. Dahil nalaman ko ang mga problema sa kumpanya. Sa totoo lang, yung pinsan ko. Zuxini, siya ang nagluloko. Buti na lang tinanggal ko na siya. Siguro nga, Pero may isang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Bakit sa isip mo? Masama ako palagi. sigurado ka talaga? Hindi. Naririnig mo ang iniisip ko. Paano kung sabihin kong naririnig ko? CJ. Ano sa palagay mo ang iniisip ko ngayon? Hulaan ko. Tama na ang kalokohang ito. Tapos na. Sabihin mo, ano ang iniisip ko? Iniisip mo. Gusto mo ako. Mali. Ang iniisip ko. Tapos na dapat ang pagpapanggap nating magsyota. Ano sa palagay mo? Tapos na nga. Kaya nagpasya ako. Hoy! Hindi pa ako tapos magsalita. Hindi mo ba sinabing tapos na? Kaya gusto ko sanang itanong kung gusto mong i-renew. Pwedeng monthly o yearly. Bibigyan kita ng 20% discount. Hayop ka. Sasagutin kita habang buhay, halika na. Traditional kasi ako eh. Tumigil ka na, sige na. Sa 4